Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong March 7 taong 2024. At atin pong nakikita dito sa kanyang daily chart time frame na patuloy pa rin po ito sa kanyang pagko-consolidate. Yan, magkaroon po siya, bumangga po siya rito sa ating resistance line na 50 digits 832. At yan, napaurong po siya at ngayon ay nagko-consolidate po siya. At base sa aking analysis ay magpapatuloy pa ito sa mga susunod na araw. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, meron po tayong balita rito kay Pepe. At sabi rito ay Pepe Coin takes 100% of holders into the green. Is a coin-based exchange listing next? Kaya ayan, halos lahat daw po or 100%, yan, lahat ng mga holders or investor ni Pepe ay nakakaranas na po ng green. Yan, kung pag sinabi nating green ay kita, meron, nakakaranas na po sila ng kita yan sa pag-i-invest or pag-hold dito kay Pepe Coin. Kaya ang sunod na malaking tanong dito kay Pepe ay malilista na kaya ito kay Coinbase, at kung pang nangyari yan ay talagang magdudulot na naman ito ng catalyst or isang matinding pag-angat itong presyo ni Pepe kung sakaling nalista ito kay Coinbase. At yan, dagdag pa rito ay what happened. Binance announced new trading pairs for meme coins including Pepe USDC as a trading pair effective March 7. Ayan, ngayon po yan, March 7. Naglabas po ng announcement si Binance na maglalabas po sila ng bagong trading pairs sa mga meme coins. Yan, marami pong mga meme coins dyan. Ang kanilang yan, ang may mga bagong trading pairs dito kay Binance. At kasama po rito itong si Pepe. At yung kanyang trading pair ay si USDC. At effective po yan ngayon mismo sa March, ngayon pong March 7. Into the Black data shows that 100% of Pepe holders are in profit, while transactions greater than $100,000 have surged to 1,241 transactions on March 5 compared to 566 transactions on February 28. Kaya yan, base po sa datos na inilabas ng Into the Black, ay sila po mismo ang nagkumpirma na 100% daw po ng mga Pepe holders or investors ay may kita kay Pepe. Yan, wala pong talo, wala pong talunan na investor dito kay Pepe ngayon. Why it matters? The official Pepe X handle highlighted its official bridge to both Arbitrum and Binance Smart Chain, enabling traders to benefit from cheaper gas fees in comparison to trading on Ethereum. Kaya yan po ang isang malaking kaganapan dito kay Pepe. Naglabas po ng meron pong inilabas na announcement itong si Pepe sa kanilang official Pepe X handle kung saan ay meron na pong bridge ang Arbitrum at saka Binance Smart Chain. Ayan, kung saan ay yung mga traders dito, ayan, nagsisilbi pong official bridge itong si Pepe. Yan, dito sa Arbitrum at saka si Binance Smart Chain. At dahil dito ay mas makakamura yung mga traders. Ayan, mas makakamura ng gas fees. Ayan, yung mga traders dito sa pamamagitan po ng pagbi-bridge ni Pepe dito kay Arbitrum at saka dito sa Binance Smart Chain. Ayan, mahal po kasi yung Ethereum. Yan po kasi yung gamit ng dating ginagamit rito. ERC20 po kasi itong si Pepe. While the crypto community is waiting a Coinbase listing, analysts remains upbeat about Pepe's prospect. Kaya yan, marami pong nag-aabang ngayon dito kay Coinbase na ilista itong si Pepe. Kaya ayan, balikan na po natin ang pag-technical analysis dito kay Pepe.
At ayan po, gaya ng aking sinabi kanina, ay mukhang magpapatuloy po sa mga susunod na araw sa pagko-consolidate itong si Pepe, or posible po siyang bumagsak dito. Malapit lamang po, sa tingin ko ay malapit lamang po rito sa ibabaw ng support line natin dito sa 442. Ayan. Or kung hindi ay magko-consolidate lamang po siya. Ayan. At ang dahilan po dyan ay yan, yung ating Hull Sweet indicator naman ay ayan, kulay green naman po siya at malusog. Kitang-kita natin na tumataba. Ibig pong sabihin ay bullish po yung ipinapakita niyang signal rito. Ayan, bullish na bullish. Uptrend pa rin. Ayan yung market direction ni Pepe. At yun nga lang, ganun din po sa ating QQE mode indicator, kulay blue. Kung pag kulay blue ay bullish pa rin po ang may control sa market ni Pepe. At yun nga lang ay ang mapapansin po natin dito ay lumiliit yung kanyang mga sukat. Ayan. Lumiliit yung kanyang mga sukat at nakakaapat na po siyang mga QQE bars dito na palit yung kanyang sukat. At nagpapahiwatig po ito na ng isang correction. Ayan. Kung hindi po correction ay yan, magsa-sideways po siya. Ay yan po ang ibig sabihin niyan kung pag lumiliit yung kanyang sukat. Pero ito lamang ay short term na correction yan. Kaya hindi po magtatagal ay makakabawi na rin or makakabangon na ulit or makaka-recover itong si Pepe at patuloy po niyang babasagin yung resistance line natin dito sa 832 at magpapatuloy po ito sa kanyang pag-akyat. Kaya malamang sa mga susunod na araw ay yan, magpapatuloy lamang po ito sa pagsa-sideways at or posibleng magkaroon siya ng correction dito. Malapit dito sa ating support line dito sa 442, pero pagkatapos po niyan ay ayan, babasagin po niya ang resistance line natin dito sa 832 at magpapatuloy po siya sa kanyang pag-akyat or pagtaas sa presyo. Kaya yan po ang aking technical analysis update ngayon sa araw na ito kay Pepe. Yan, hintayin lamang po natin siyang makarecover. Kasi ayan, kitang-kita naman po natin na talagang mabilis yung kanyang naging pag-akyat. At syempre, nakakapagod na rin po yan at kailangan niyang magpahinga. Kaya, ayan, parang tao na rin yan, na parang taong buhay na umakyat sa bundok. At syempre, biruin mo naman kung pag-aakyatin mo yung napakataas na bundok ng walang pahinga, ay syempre, talagang hindi mo kaya yan. Kaya ganun na rin po itong si Pepe. Umakyat siya sa mataas na bundok at syempre kailangan niyang magpahinga. Ayan. Pero hindi pa niya naakyat yung kanyang pinakamataas na ibabaw. Yung kanyang pinakamataas na ibabaw ay yan po yung kanyang peak. Ayan, or yan po yung kanyang magiging all-time high. Kaya ayan. Yan po ang aking technical analysis update dito kay Pepe. At ayun po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.